Mostly talaga mga kadyani, no, ang talagang target madalas ng mga OLA, yung mga teacher. Kasi may mga license yan eh. Kumbaga, madaling hiyain, madaling silang maharas dahil nga public service sila. Kumbaga parang mayroong dignidad na kailangan silang protektahan dahil nga mga teacher sila, tas mga PRC license. Yan talaga yung mga mostly niya target ng mga OLA na mabilis nilang ina-approve dahil pagka ganyan, dahil government employee, lalo na kung nasa public schools, di ba? Kasi yan ang pinakamadaling takutin dahil nga pag pinost ka sa social media, madali kang pahiyain, tapos ipopost ka doon sa DepEd Division. Ganun po kasimple para sa kanila na manghiya ng isang taong may tinapos at edukado at professional. Alright, magandang gabi mga kadyani. Ito ang inyong lingkod, kadyani ng Janitor TV. At hindi ito si Boss Ray. So ito ang Boss Ray na pagkaamulan tayong ako at babalik na tayong dalawa. So, pero bago lahat, maglalamig po muna ako sa inyo mga kadyani na please pakisubscribe na lang po yung aking mga channel, pakipollow na lang po yung Facebook at TikTok at ito po ang aking YouTube channel, pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA, about sa usapang OLA. Natawa talaga ako sa nag-comment. Ang aga, nagising yung utak ko. Boss Ray kasi, salamin kasi, kaya tinanggal ko yung salamin ko na pagkakamalang patay yung dalawa eh. Pero bago lahat, sige, merong lumapit sa akin na teacher, itatago ko na lang, hindi ko na ipopost dito yung kanyang binigay sa akin na informasyon kasi pinapatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pero teacher siya, yun ang sinabi niya sa akin at hiningi niya po sa akin yung karapatan niya na huwag siyang ibulgar. Siyempre, pero karapatan niya kayo kasi nga may pribadong buhay siya na kailangan niyang linisin dahil sa mga abusadong OLA na ito. So yun mga kadyan, meron siyang binigay sa akin ng impormasyon na maaaring makatulong sa inyo sa problema sa mga OLA, lalo na sa mga makukulit na mga unknown numbers, ang haharas ng mga unknown numbers. May ginawa po siya na maaaring makatulong sa inyo bukod sa kanya. Sinubukan niyong gawin ito at binigay naman niya sa akin yung pagtitiwala, kaya para sa akin ito ay maaaring maitulong ko rin sa mga biktima ng mga OLA, maaaring makatulong sa inyo. Ito po yung sinabi niya sa akin, no? Good day po, sir. Yung mga na-email kong screenshot, ang hirap ng walang salamin. Yung mga na-email kong screenshot with CP number sa National Telecommunications Company, di na po nag-text at wala nang nangaharas. Baka po na-trace na kung saan sila. It means, ganito po yun mga kadyani. Yung binibigyan niya po sa akin informasyon ay sinubukan niyang mag-email sa NTC o sa National Telecommunications kung company ba yun? Nakalimutan ko, no? Bigla nag-blanco tuloy yung utak ko. Ngayon, pinasa niya sa akin kung saan siya nag-file ng complaint sa email ng consumer at ntc.gov.ph. Ano ko na siguro yung link doon sa description, lagay ko na lang mamaya, no? Ito yung sinabi niya sa akin na kung paano daw mag-email sa NTC. Hindi po NPC ha, hindi po yung National Privacy Commission, iba po yun. Ito po, National Telecommunications Company. Yun yata nga, tama ba? Pakiayos na lang yung mga ginagawa ko. Naduduling ako sa binabasa ko eh. I-email lang nila. Kunwari kayo mga OLA victims, may mga kung sino tumatawag sa inyo ha, pinapaliwanag ko lang po para mas maintindihan. May mga tumatawag sa inyo, save nyo po yun. I-email lang nila sa itaas ang sample ko. Pasensya na, di ko na naayos dahil sa taranta. Parang nagkaroon pa yata ako ng sakit sa puso dahil kahit Tagalog basta i-attach ang screenshot with CP number ginanyan ko. Ito, pakita ko na sa inyo yung example noong doong pagpapile. Teka na, ano ko lang, nakapatay yung data ko eh. Ayan. Pero takpan ko yung number kasi syempre number yan eh, mahirap anuhin. Baka makakasuhan ako rito. Tatakpan ko yung number pero ganun yung kopyahin ninyo na i-email nyo sa National Telecommunications Company. Yan, binulugan naman niya, takpan ko na lang. Tapos ganito yung
makukuha nyo na mga email, mga text, i-forward nyo po sa NTC yan. Subukan natin ng mga OLA victims na i-forward yan sa National Telecommunications Company para baka sakali talaga makatulong yung NTC, kasi nga di ba sila yung may hawak ng mga number, lalo na't meron namang SIM registration, pero parang wala namang nangyari doon sa batas na yun na kailangan talagang iparehistro lahat ng mga number natin. Pero di ba nakikita nyo, number lang lumalabas, di ba? Ang pagkakaalam ko, dapat lumalabas yung pangalan eh. Yan ang pagkakaintindi ko, kasi rehistrado na yan eh. Dapat andun na yung pangalan nung nagme-message. Pero dahil nga mga illegal activities itong mga pola na ito, gagamit talaga ito ng paraan na hindi sila matitrace, di ba? Excuse me po. Di ba? Yun ang subukan natin. Kung magsasama-sama siguro talaga ng pagko-complain, isa pang mga ipapayo ko sa inyo, kung magsasama-sama talaga ng pagko-complain lahat ng biktima, na mga online lending apps victim, maaari talagang marinig. Sabihin mo ng taga-probinsya kayo, sabihin nyo ng taga-malayong lugar kayo, kung magpapile kayo ng complaint sa SEC sa website, puntahan nyo lang yung SEC website, meron na puro nakalagay na complaint, formal complaint, puntahan nyo yun. Siguro nakalimutan ko nang gawin to no? Kung paano kayo magpapile ng complaint sa website. Bukas subukan kong gawin. Then ituturo ko sa inyo yung tutorial kung paano mag-complaint sa SEC. Ngayon, pag nagawa nyo to, i-forward nyo na lang sa NTC. Tapos ipunin nyo yung mga screenshot, lahat ilagay nyo, i-attach nyo sa email nila. Ganun po yung gawin niyo. Kasi ang pagkakabanggit niya sa akin, after that na nag-file siya ng complaint sa NTC, nabawasan daw yung mga tawag, nabawasan daw yung mga pangungulit, nabawasan daw yung mga text, yung mga OLA na gumagamit ng mga number nila. Nabawasan daw, pero sabihin natin siyempre, NTC, baka maaring na search nila o na-trace nila o nakikita nila at maaring nag-reply sila sa mga number na yon na kailangang iparehistro at nakikita nila na sila ay may ginagawang hindi maganda doon sa kanilang mga number na hindi na nga rehistrado, umaabuso pa. Sana po subukan natin gawin to, no? Para magkaroon talaga ng boses, magkaroon talaga ng laban yung mga biktima ng OLA para dito sa mga ganitong klase ng mga abusado, mga online lending apps. Payo ko na lang din, no? Meron kasi nag-comment din sa akin kanina sa na wag na raw ako magpaliwanag, revoke na raw talaga yung OLP. Ipapasok ko lang to. Ang sinasabi ko lang po is yung katotohanan, yung legit na impormasyon. Ngayon po, kung may mga problema po kayo sa mga OLA, pasok din naman to sa sasabihin ko kung may problema kayo dyan sa mga abusadong OLA, wag po tayong rant ng rant sa comment section, wag po tayong rant na rant sa mga Facebook comments, sa mga Facebook page, sa mga Facebook groups. Irekta na po natin sa SEC. Mas madali po yun. Pero sa amin nga yung nangyari na SEC mass filing, di ba? No, last year may ginawa si Ma'am Kikay na ganyan, nagpa-mass filing. Number 1 nga nangyari doon na maraming complaint is si Mocha. Ano nangyari ngayon? Na-revoke yung lisensya after 1 year. At least kahit 1 year, nagkaroon kasi ng investigation siguro. Hindi ko inaano yung SEC na good na yung ginawa. Pero may problema pa rin kasi nasa Play Store pa rin yung Mocha hindi pa rin nawawala. Tapos nakukuha pa rin nung sa ibang app store yung mga ibang OLA nila like Peso Pay tsaka Quickla. Medyo sana gawa ng paraan ng SEC yun na i-report yung mga abusadong online lending apps na ganyan. So yun, kahit paano na-revoke, di ba? Tapos ngayon subukan niya ganyan, huwag tayo masyadong rant ng rant. Pwede tayo mag-complain sa pwede tayo i-share yung mga naranasan natin sa comment section. Pero yung parang ako yung sasabihan ng huwag ako magpaliwanag na hindi revoke na may sinabi kasi na huwag na raw ako magpaliwanag, revoke na raw para sa kanya yon. Gine-generalize niya po kasi lahat ng OLA. Ito naman po yung sa akin, ipo-point out ko lang. Parang tao lang din po yung mga OLA May mabuti, may masama. Explain ko na sa inyo. Di ba ang tao, parang may ganyan yan Merong mabuti, may masama, may gagawa ng hindi maganda, may gagawa ng hindi maganda. Ganun lang po. Kasi yung isip natin, dahil nga naging naging biktima, nagiging gine-generalize natin lahat. Kahit hindi naman dapat natin gine-generalize. May mga maayos naman po mga OLA, may mga ayos naman din po mga lending company.
maayos lang din po sana tayo makikipag-usap sa kanila. Ngayon kung hindi maayos kausap yung mga ulan ninyo, eh di huwag nyo kausapin. Gano'n lang po kasi ako po. Sabi kasi, di ba, naranasan ko yung mga harassment na ganyan eh. Nung kinakausap ko, ginaganyan ako, hindi ko nausap. Wala akong pake, deadma. Ngayon, post niya ako sa FB, pakialam ko. Deadma, hanggang ngayon, nakapost pa rin ako, sabi ko sa inyo. O, di ba? Sabi ko sa inyo, yung utak lang natin na nagiging problema, nagiging kalaban din natin yan eh. Yan lang kasi nagiging generalize natin lahat. May mga maayos na ola, like tala, bilis. Ngayon, kung may mga problema nga kayo sa mga ola na yan, tandaan niyo may karapatan kayo magreklamo kahit rehistrado yan. May nagtanong din sa akin sa comment section, gusto ko sana isa-isahin to eh, kaso nga lang, isabay ko na rito. Para magkaroon kayo ng kaisipan na kung paano nyo lalabanan yung mga gito. Kahit rehistrado yan, wala po silang karapatan na mangharas o mang-abuso ng mga kliyente. Ngayon, kung natatakot kayo na mga ginagawa niya, sabi kasi, forward niyo yung mga complaint niyo sa SEC. O pwede ito, subukan niyo ito yung NTC. Try niyo mag-forward ng mga text nila by numbers. Pakita niyo yun. Katulad ginawa ko sa, tinakpan ko lang yung number kasi baka magkaroon ako ng problema. Pero ganun yung gawin niyo. Mayroong comment, mayroong text. Forward niyo sa NTC yung number. Maaaring mabuwasan, maaari talaga kasi tinetrace din naman nila yung mga number na hindi rehistrado. Maaaring makatulong din po talaga yung ganitong klase ng pagpapail ng reklamo sa mga ahensya ng gobyerno. Di po ba? Sana po nabibigyan ko kayo ng ideya sa mga ganito, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, ako advocacy ako na eh. Diba? Parang hindi ko na maiwasan. Gusto ko lang kayo magkaroon ng linaw, pero sana huwag niyo naman ako awayin. Yung iba kasi medyo hindi maganda rin eh. Yung mga sinasabi, kahit nasabihin ko ng totoo yung sinasabi ko, ang sinasabi ko lang naman sa inyo is magkaroon kayo ng legal na pakikipagkomunikasyon sa kanila. Ngayon kung illegal sila at ayaw nila sundin yung legal, huwag nyo kausapin, sa inyo lahat. Punta kayo sa PNP o sa NBI, anti-cybercrime, kung may harassments, pwede naman yun eh, formal complaint, diba? Bukas may i-update ako sa inyo, parang gusto kong i-update eh, dapat ito yung gagawin ko, pero bukas na lang may gusto ko sabihin, pero hiningi kasi ng nagtiwala sa akin na i-post ko raw to o gawan ko ng video para sa inyo, para magkaroon kayo ng ideya, para mabawasan naman yung mga harassments ng mga unknown numbers sa tumatawag sa inyo, lalo na yung mga ola na yan na gamit ng kung ano-ano mga number. Maaaring makatulong, maaaring mawala yung mga problema nyo pagka ito na i-report nyo rin sa NTC, sa National Telecommunications Company. Maaaring mabawasan yung mga pangharas nyo. Subukan nyo, walang mawawala. Ang mahalaga binibigay nyo sa mga sa nararapat ng mga ahensya yung inyong mga complaint about sa mga abusadong ola. So yun mga kadyani, ito ang inyong lingkod, Kadyani ng Jainor TV. Sana nakatulong yung video ko sa inyo ngayon. At maglalambing lang po, sana po i-follow nyo po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. Pakisubscribe na rin po, like, share, at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na ginagawa ko dito. So hanggang sa muli, sarang ham nila po.